Magandang araw para sa ating lahat. Ako po si Kesha Kelly Zidico at ako ang magpapatuloy sa report ni Ginoong Alfred Digamo. Dahil naitalakay na ni Ginoong Alfred Digamo kung ano nga ba ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman, ano ang mga ibentahe ng CBI or Content-Based Instruction, bakit nga ba naipalaganap ang CBI o Content-Based Instruction, at ano nga ba ang pakinabang ng pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman. Ngayon, ating tatalakayin ang 4 na modelo ng Content-Based Instruction o pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman. Ito ay ang mga Theme-Based Model, Immersion Model, Adjunct Model, at Sheltered Model. Ating tatalakayin at bibigyan ng definisyon kung ano nga ba ang 4 na modelo ng Content-Based Instruction o pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman. Magsimula tayo sa Theme-Based Model. Ano nga ba ang Theme-Based Model? Ang Theme-Based Model ay ang mga estudyante ay natututo ng nilalaman mula sa isang pangunahing tema o hanay ng mga paksa. Gumagawa ang mga guro ng mga aktibidad sa wika para sa mga estudyante batay sa tema ng nilalaman. Pangalawa ay ang Immersion Model. Ang Immersion Model ay ang mga estudyante ay nag-aaral sa paaralan kung saan ang wikang ginagamit sa pagtuturo ay kanilang pangalawang wika. Halimbawa nito ay mga mag-aaral nag-aaral sa Amerika kung kaya't ang ginagamit na wika sa loob ng paaralan ay Ingles. Pangatlo ay ang Adjunct Model. Nag-e-enroll ang mga estudyante sa 2 magkaugnay na kurso o 1 content course and 1 language course. Ang parehong kurso ay nagsusuportahan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga magkaugnay na takdang aralin. Panghuli ay ang Sheltered Model. Ang mga estudyanteng nag-aaral ng pangalawang wika ay dumadalo sa paaralan kung saan itinuturo ang pangalawang wika kasama ang mga kaklase na katutubong nagsasalita nito. Halimbawa nito ay ang mga estudyanteng gustong matuto o nag-aaral ng salitang Tagalog kung kaya't sila ay pumupunta ng mga paaralan katulad ng nasa Manila na ang ginagamit na salita ay Tagalog. Ang mga mag-aaral na nag-aaral sa paaralang ito ay nagsasalita o ang kanilang first language ay ang salitang Tagalog. May 8 alituntunin ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman. Ang unang alituntunin ng Content-Based Instruction ay ang nilalaman ng mga paksa ay ginagamit lamang sa pagtuturo ng wika. Pangalawa, ay ang pagtuturo ay kinakailangang mabuo batay sa kanilang karanasan. Pangatlo, mas nagaganyak ang mga mag-aaral kapag nakikita nila ang kaugnayan at kahalagahan ng ginagamit na wika. Pang-apat, ay nakakatulong ang mga guro upang makabuo ng kaisipan ang mga mag-aaral. Panglima, ay ang pagkatuto sa wika ay mas madaling matamo kung epektibo itong nagagamit sa tunay na buhay. Pang-anim, ay mas nakakatulong na unawain ang mga bokabularyo kapag ito ay ginagamit sa isang pahayag o pangungusap. Pang-pito, ay suportang pangwika ang kinakailangan sa paggamit ng autentong paksa. Panghuli o ang pangwalo na alituntunin ay nasasangkot ng masigit at ganap na kapasidad pangkomunikasyon kaysa sa paggamit lamang ng wika sa pakikipagtalastasan. Sa kabuuan, ang CBI ay mapanghamon at mapaghanap sa bahagi ng mga guro at mag-aaral. Ang paggamit ng pagdulog na ito ay naaayon pa rin sa kagustuhan at pagtanggap ng mga mag-aaral, institusyon na pinaglalaanan ng mga serbisyo, at pagkaroon ng sapat na mapagkukunan. At dyan nagtatapos ang aming report o ang pagtalakay ng Content-Based Instruction o pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman. Maraming salamat sa pakikinig.
Hanggang sa muli, paalam!